Alright, magandang umaga sa ating lahat, no? Dito tayo sa ating YouTube. Magandang araw, Lunes. Sa mga kababayan, magbigay tayo ng reaksyon, no? Sa mga may maganap ngayong araw, Lunes, sa galing sa Liwasang Bonifacio o Liwasang Bonifacio, Kapag Ginaldo, papunta ng Supreme Court, mga kababayan. Kasi parang natutulog na ang Supreme Court, mga kababayan, o hindi na pinapansin ang mga no, yung hinahain nila ni Sara Duterte yung tungkol sa pangyayari sa ama. Ginagawa nila ay parang natahimik, no? So mga kababayan, yan ang bigyan natin pansin, no? Kasi ngayon araw may karaban, tandaan natin mga kababayan, may karaban papunta ng Malacanang, sa Supreme Court. Malacanang ba yun? Saan ba yun? Di pa man ako nakapunta, no? So yan ang bigyan nating pansin, mga kababayan. Ulitin ko, magandang umaga sa lahat, araw Lunes, no? So dito tayo sa ating YouTube, wala naman tayong ibang pag-usapan kung hindi ang magsalita tayo dito sa kahanginan sa social media, no? Pinaagi sa YouTube, no? So mga kababayan, yan ang bigyan nating pansin o bigyan nating pagtagad o reaksyon. So yung nakapag-subscribe na, maraming salamat sa inyo. Ang hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, pindutin yung bell button, i-share ninyo yung video para makarating kung saan-saan, no? Ang hindi pa makapag-subscribe, makakita sila sa ating video sa YouTube, makapag-subscribe na yun. So ngayon, ulitin ko, ngayong araw Lunes, ang pagpapirma tungkol sa mga ni Tatay Duterte, no? Ang ating mahal nga Pangulo nga kinulong sa Netherlands, ikidnap, walang kwentang namumuno, no? Bakit nasasabi natin dito nga walang kwentang namumuno, walang ligasiya, o walang nakita nating mga project? Nagugutom ang mamayang Pilipino, nagugutom ang ating mga kabataan dahil sa pang-aapi ni Marcos Junior, no? So yan ang ating mga papasabog natin. Yan ang pasabog natin. So mga kababayan, ang masabi ko dito, na tayo po magkakaisa, magsama-sama papunta sa daan nga matuwid para sa ating kinabukasan, sa ating bayan, kinabukasan sa ating mga anak, nga walang mang-rape, walang mang-api. Kasi sa ngayon nga admin, mas matindi pa sa noon kaysa ngayon, no? Kaya maraming pinapatay, maraming ni-rape dahil sa mga binabawal. Ibawal, tuloy-tuloy pa rin kasi ang admin mo'y
na nangunguna, no? Dapat ang admin hindi mangunguna. Dapat siya ay nangunguna papunta sa kinabukasan sa ating mga anak, kinabukasan sa ating bayan. Pero ngayon, ano ang nahinapnan sa ating mga mamayang Pilipino? Kasakit, no? Ang naabot sa ating bawat isang mamayang Pilipino, no? Mga kasakit ang naaabot. So, tuloy-tuloy tayo. Laban tayo papunta sa kadaugan. Ano bang kadaugan sa Bisaya? Kadaugan sa Bisaya, sa Tagalog. Papunta tayo sa magandang kabutihan. So, yan ang sasabihin ko sa inyo para iwas tayo sa mga na gustong nga gagahasain ang ating kaban ng bayan. Ginahasa na, kapila ng ginahasa ang ating kaban ng bayan. Nalimas na, limas na limas. Ngayon mayroon naman ng pakana nila nga budget daw. So, yun. Saan mapunta yung natin? Wala. Limas naman. So, mga kababayan, ito para sa atin, maganda ito nga mga ligasiya ni Inday Sara para sa kinabukasan sa ating mga anak, kinabukasan sa ating bayan, kinabukasan sa lahat-lahat ng mamayan ng Pilipino. So, bakit nandito tayo sa social media? Dito tayo sa ating programa sa YouTube na nagsalita. Bakit hindi tayo nakapersonal? Bakit? Wala tayong oras kung hindi. Ang oras natin, limitasyon dahil may trabaho tayo o sa ang oras natin na may limit para dito sa ating channel nga tuloy-tuloy tayo nga mag-discuss sa pangyayari o sa ating mga ligasiya sa bawat isang mamayang Pilipino, kung ano ay anong magagawa sa ating butihing Presidente Sara Duterte. So, ngayon, maganda ito mga kababayan. Ang sabi niya, nakapagdesisyon na siya nga tatakbo siya pagka-presidente. So, ngayon, ang ligasiya niya, sabayan natin ang mga pangarap niya, pangarap natin lahat. Yan ang magandang pakinggan. Sabi naman nila, ang pangarap nila, pangarap ng iba, magkakaisa na. Tama yan. Tama. Pangarap mo, pangarap ko. So sabi nila, sapin lang yan. So, titingnan natin. Kasi si Inday Sara nangako sa mamayang Pilipino. Kasi ang ating bayan lugmok na. No? Wala na ang ating bayan. Medyo kung sa barko, yung barko na ng saan papunta ng isang halimbawa papunta ng Negros, tapos tumagilid, dandahang tumagilid hanggang mawala, hanggang malunod. So, kagaya itong ating bayan, tumagilid ng ating bayan, kinakain na sa mga walang kwentang nakaupo dyan sa posisyon. Walang ibang napapaupo kundi ang mamayang Pilipino, mga kababayan.
So, kailan tayong kikilos? Kikilos tayo. Samahan natin si Sara Duterte, mga kababayan, sa pagka-presidente. Mga kababayan, maawa tayo sa ating mamayang Pilipino nagugutom. Maawa tayo sa ating bayan. Ha? Maawa tayo sa ating bayan. Mismo ating bayan ito. Bayan natin itong. Walang ibang bayan kundi sa atin ito. Kaya, samahan natin si Sara para tayong nagkakaisa. So, mga kababayan, hinihiling ko sa inyo, samahan natin siya. Ituboy natin sa pagka-presidente si Inday Sara. Kasi tsaak na tayo po babangon muli. Maglabigar tayo muli. Kumbaga sa barko, maglabigar pa uli. Labigar kung saan sila magpunta. Samahan natin. Kung saan si Inday nandoon, tayo rin. Diba? Ano natin si Roa Rodrigo Duterte, diba? Ang mamayang Pilipino nga na mga OFWs nandoon sa daig. Sinamahan si Tatay Duterte. Kasi bakit di sinasamahan si Tatay Duterte? Nakita sa mamayang Pilipino mga OFW, maganda ang nagawa ni Roa Rodrigo Duterte, mga kababayan. So, ganun din kay Inday Sara Duterte. Yung ligasya ni Roa Rodrigo Duterte, ganun din ang ligasya ni Inday Sara. Maniwala kayo sa hindi, patunayan natin yan. Yung hindi naniwala nga vlogger ni Bangag nga bayaran sila, talagang hindi naman yan sila maniwala. Pero wala kami alam sa inyo mga vlogger ni Bangag. Kay kami, ang isip namin diretso yan sa tuwid na daan. Sama-sama na kami. Samahan namin si Inday Sara kung saan siya nandoon ang mamayang Pilipino. Kaya kami nagkakaisa para sa bayan. Nagkakaisa kami. So, anong nangyari ni Tatay Duterte? Di ba? Nandoon ang OFW, mga Pilipino. No? Papaano kaya kung si Inday si Sara Duterte o samahan natin? Hindi tayo mag-atubili. Hindi tayo magduha-duha sa Bisaya pa. Hindi tayo mag-alanganin sa pagsama sa kinabukasan sa ating bayan. Mga kababayan, ako po nangangampanya naman muli ngayong araw Lunes, kahit malayo pa ang eleksyon, para makahanda na tayo sa ating mga ipangako ni Inday. No? Mga kababayan, matamis ang mga pangako ni Inday. So, sama-sama tayo. Diba? Para makabangon muli. Yan ang mga legasya ni Inday. Kasi wala tayong ibang aasahan.
Wala tayong maasahang iba kundi si Sara Duterte, nga siya ay sumunod sa yapak sa ama. Kung anong nagawa ng ama, gagawin niya yan. Maniwala kayo sa hindi, subukan natin yan. Walang mawawala sa atin kung hindi subukan natin. Pero ako, sa akin lang, opinion ko, subok na tayo. Di ba? Alaala natin tayo, naging presidente si Roa Rodrigo Duterte. Subok na tayo sa mga bagay nga para sa ating bayan, para sa ating mga anak. Subok na tayo. So, yan ang mga kababayan, ang ating mga sinasabi natin dito, mga kababayan. Hindi tayo dito magsalita nga hindi totoo, hindi tayo magsalita nga magsisinungaling tayo, hindi tayo magsalita nga mag-fake news. Pero sa ating mga kasamang mga DDS, kasama ko na DDS, hindi kami fake news, mga kababayan. No? Kung nalaala natin, gilapastangan ang mga family Duterte. No? Kasama na tayong mamamayang Pilipino, lapastangan na tayo, gitsurtsur na tayo. No? Salamat mga kababayan, hindi na ako nabulol. Nung nakaraan ba to, kagabi, nabulol ako. Sobrang nabulol. Ewan ko ba. So ngayon mga kababayan, ulit ko, balik tayo sa sama-sama tayo kay Inday Sara sa pagka-presidente. Ituboy natin siya, no? Ikampanya natin, kikilos na tayo, mga kababayan. Ako dito sa social media, sa YouTube, ito ang legasya ko. Kahit matagal pa ang eleksyon, ikampanya ko si Inday Sara para sa pagka-pangulo sa Republika ng ating Pilipinas. Kung sa Tagalog pa, ituboy natin si Inday Sara sa pagka-presidente sa Republika ng Bayan. So, kahit malayo, ang importante, ang ating mga kababayang Pilipino, makahanda na sila. Mag-isip-isip sila kung saan sila. Mag-isip-isip sila sa kabutihan o sa kasamaan, kagayang ginagawa ni Admin Marcos. Kung sila ay susunod o ibinta nila ang ilang boto, sama-sama sila sa kahirapan. Pero tayo, kung bubuto tayo kay Inday Sara, hindi tayo magkahirap kung hindi ang angat ang ating bayan. Sinasabi na yan, mga pangako niya, kasi nakikita naman natin talaga nga nalugmok ang ating bayan. Kung sa barko pa, nagtagilid na, kulang na lang i-abandon ship. Halos na malapit na magsalita ang kapitan sa barko na abandon ship. Ibig sabihin,
handa na ang mga pasahero. Pero tayo, giabandon tayong Marcos. Gilapastangan tayo, inaapakan tayo, inaapakan ang mga Duterte, nilapastangan ang mga Duterte. Giabandon na ang ating bayan. Dapat hindi ganun ang mangyari sa ating bayan. Biruin nyo ang ating mahal nga Pangulo. Dinala sa daig. Kaano ka sakit isipin nga mas marami pang nagawa si Roa Rodrigo Duterte kaysa kay Marcos, di ba, mga kababayan? So, balik tayo. Ang yung boto kung ibinta ninyo, kawawa kayo. Wala kayo. Kung ibinta ninyo, ito sasabihin ko uli sa inyo, kung ibinta ninyo ang boto nyo sa 2028, kawawa kayo. Bakit? Sasama na kayo kay BBM. Kasama kayo sa pag-abandon sa sinasabi ko na sa inyo. Kasama na kayo sa abandon. Gi-abandon na ang ating bayan. Gi-abandon na ang mamayang Pilipino. Gi-abandon na ang ating sakit kasi masakit kasi kababayan pakinggan ang mga sinasabi. Ako mga kababayan, nakita ko sa personally si Rodrigo Duterte, yung sa aming bayan nga gipasabugan ng landmine. Mabuti ang 2 galon hindi pumutok, ang media galon lang ang pumutok. Kay kung pumutok ang 3, mabuti kung may matira. Yan ang nakita namin. Maraming sugatan. Pinadala agad ni Duterte sa hospital, General Hospital. Nakita ko sa personal kung kaano si Duterte ka magmahal sa mamayang Pilipino. Kaya dito ako kaming mga vlogger tumutulong kay Inday Sara. Hindi namin iiwan si Sara. Yan ang aming patunayan. Yan ang aming ligasiya na sa pagtulong ni Inday Sara. Para hindi tayo malugmok sa hirap. Hindi tayo magutuman. Hindi tayo maghihirap kung hindi aangat ang bayan. Maraming investor papasok sa ating bayan, maraming trabaho, hindi kagaya kay Marcos, flood control, maraming nalunod sa baha. Loko talaga, no? Sobrang pagkaloko, kababayan. Yan ang inyong minahal nga presidente. Sayang kung ibinta ninyo ang boto ngayong 2028. Sayang kung ibinta ninyong boto. Wag naman para maano ninyo kung ano kahirap sa atin mga mamayang Pilipino. Ngayong umaga mga kababayan, ang hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe. Itong i-upload natin nga sa YouTube, kung saan ito makakarating,
i-share ito, mag-comment kayo para makatanggap tayo ng notification galing kay YouTube. So kaming mga vlogger, ako vlogger, pasalamat kami, magpasalamat ako sa inyong tulong na kayo po ay nakatulong sa aming dito sa social media, pinaagi sa kahanginan. Ulitin ko, kung saan ito makakarating itong i-upload, i-share ninyo, mag-comment kayo, pindutin yung bell button pagkatapos i-share para makatanggap kami ng notification. Yun lang ang hinihingi namin sa inyo nga bilang taga-subaybay sa aming channel, no? So itong naka-subscribe, o salamat sa inyo, itong mga datihang kong mga nakapag-subscribe, nakasubaybay sa aming ina-upload, no? So salamat sa inyo, lalo na sa mga OFW. Salamat sa inyong pagsubaybay kay Inday Sara, kay Roa Rodrigo Duterte, na kayo po ay nakikiramay sa ating butihing presidente nga hindi pa nakauwi. Nakikiisa kayo sa ating butihing presidente, no? So walang ibang hinahangad namin nga sama-sama na tayo doon sa 2028. Tulungan natin si Inday Sara sa pagtakbo niya sa pagka-presidente sa Republika ng Pilipinas. So mga kababayan, tuloy tayo. Mga kababayan, isang may sasabihin ko dito, bakit maaga akong nangampanya? Kasi para makapaghanda o makapag-isip-isip ang ating mga kasamang mamayang Pilipino, no? Hindi masama nga maaga pa tayong mangampanya. Hindi masama nga tayo po ay nagpaalaala sa bawat isang mamayang Pilipino. Hindi masama. Kung hindi na tayo po, ito ang ating legasya bilang vloggers na tumutaligsa sa mga kurakot, tumutulong doon kay Inday Sara Duterte. Yun na ang aming legasya. Kasi nakikita na natin kung ano man kamahal ang mga mamayang Pilipino nila ni Duterte, no? Mahal nila ang Pilipino. So mahalin natin rin silang todo, no? Sa katunayan mga kababayan, yung pandemic, walang trabaho, walang pasokan, nandoon lang sa loob ng bahay. Pero may ayuda tayo, may bigas, may ulam, bawal lang tayo mugala kasi pandemya. Kung ginawa ni Marcos nito, kung siya ang natungdan noon, siya ay nagiging ng pandemya, marami nang patay sa ating mga mamayang Pilipino. Yun patunayan namin, or patunayan ko, kung si Marcos pa sa pandemya, maraming nangamatay sa gutom, sa uhaw, kasi walang labasan kami mga Pilipino.
Wala tayong labasan. Yung pandemya pa nga, si Roa Rodrigo pa ang namumuno, siya pa ang nagdala sa ating Republika ng Pilipinas. So ngayon, walang pandemya, walang pandemic, bagyo lang nga sunod-sunod. Nalunod lang ang ilang tao, ilang bahay nga nalulunod. Walang tulong nakarating sa ating kasamang mamayang Pilipino. Kahit 1 kilong bigas walang binigay si Marcos. Yun ang patunayan natin, mga kababayan. Yung nasalanta doon sa Cebu, Lindol, walang binigay si Marcos nga 1 kilo. Ulitin ko, nagbinta pa siya ng tag 20 ng kilo ng bigas. Ganon si Marcos kabastos sa ating Republika ng Pilipinas. Yun siya pa ang nahintungdan nung pandemya. Para maraming patay sa gutom na walang trabaho ang buong bansa. Pero sa ibang bansa maraming patay kasi nagugulat sila sa mga trahedyang dumating. Pero tayo nakahanda. Malayo pa nga ang pandemya, balita-balita pa lang, nakahanda na ang ating Pangulo. Mayroong support, di ba? Ngayon ang ginawa nilang mga Marcos, mga kababayan, dinala nila sa daig. Doon nililitis sa ibang bansa. Dapat dito litisin sa ating bansa. Kasi mayroon tayong konstitusyon dito sa ating bansa. May balaod tayo dito. Ganon kabasto si Marcos, mga kababayan. Ngayon, uulitin ko, si Inday Sara magtakbo ng pagka-presidente. Samahan natin siya, tulungan natin siya pagka-presidente. Doon natin ibuhos ang ating mga pagmamahal sa ating bayan. Kasi siya ang bilang ina sa ating bayan sa pagka-presidente sa 2028, mga kababayan. Sana maintindihan natin to, ang pangyayari ngayong nga si Marcos ang nakaupo. Hindi yan bababa si Marcos, mga kababayan. Maniwala kayo sa hindi. Maraming strategy ni ginawa nilang mga Marcos diyan sa Malacanang. Maraming strategy nilang ginagawa. Kasinungalingan. Inubos pa nila ang pira ng kaban ng bayan. Yan ang tandaan natin. Bakit doon pa tayo? Huwag na tayo kay Marcos. Sara Duterte na tayo. Magkakaisa na tayo, mga kababayan. Huwag nating patagusin sa kabilang tainga ang ating mga pagmamahal sa ating bayan. Huwag nating sayangan. Huwag nating pahirapan ang mga Marcos. Mas kung pahirapan at ibao natin sila, nga mawala sila sa posisyon kung si Inday Sara makaupo sa pagka-presidente. Maraming mananagot, mga kababayan. Katotohanan ito. Totoong-totoo ito. Maraming mananagot sa ginawa nilang ni Marcos sa mga pamilyang Duterte. Mismo si Duterte nga ating mahal nga Pangulo noon. Yan talagang ito ang mapatunayan natin. Kaysa doon tayong Marcos, wala tayong mapapala. Iuto-uto lang tayo ni Marcos, na binubudol tayong Marcos sa mga ligasiya niya nga grabe.
Pero itong ligasiya ni Inday Sara, yun ang patunayan natin. Kasi alam naman natin kung ano ang ama, ganun din ang anak, mga kababayan. So, ulitin ko, huwag nating sayangan ang ating boto sa 2028 sa eleksyon sa pagkapresidente ni Inday Sara sa Republika ng Pilipinas. So, hindi tayo manahimik, no? Habang nandyan pa si Marcos sa posisyon, nandyan pa sa Malacanang, hindi tayo manahimik. Kahit pa si Marcos bumaba, si Inday Sara maging presidente, hindi tayo manahimik. Tuloy-tuloy tayo, magsama-sama tayo. Biruin nyo, isampul ko lang, bigyan kitang clue, bigyan ko kayong clue. Ang isang walis, isang pirasong walis, iwalis mo sa kabuuhang maraming damo, mawalis mo ba yan? Hindi, di ba? Hindi mo mawalis. Pero kung magkakaisa ang walis, magkahukbong, magkaisa ang walis, walisin mo ang kadamuhan, mga dahon nga nalaglag galing sa taas, diba, mawawala yan. Ganon din tayo, kung tayo may magkakaisa, sama-sama tayo, papunta sa ating kinabukasan sa ating bayan, papunta sa ating kinabukasan sa ating mga anak. Magandang layunin ni Inday Sara, magandang mga pangarap ni Inday Sara. So, sabihin ko muli, sama-sama tayo mga kababayan. Umpisa naman tayo pagbabangon, tatayo sa ating bansa. Kasama na tayong lahat, pero mayroong pananagutan ang nakaupo ngayon. Marami sila, tuligsain natin sila. Pinapahirapan na tayo nila. So, anong gawin natin? Hindi tayo gumaganti. Maningil lang tayo. Sana ang pera ninakaw nyo, malita-malita, bakit pinadala niyo si Roa Rodrigo sa daig na wala mang kaso siya doon? Ang kaso ni, kung may kaso man dito si Duterte, dapat dito litisin. Yan ang tama dapat. So, itong sinasabi ko mga kababayan, sana huwag nating sayangan mga kababayan. Kasi maraming strategy nila ngayon, mga Marcos. Yun ang sasabihin ko sa inyo na ngayong umaga na mayroong karaban ngayon ay rally protest sa papunta ng hindi protesta, pagpapirma sa mga sa tungkol sa Supreme Court na siyempre ang kaso ni Duterte parang yung natahimik, no? So yun ang dapat nila ngayon. So yung mga kasama ko, mga DDS, hindi ako makakasama doon ngayong araw kasi alam naman natin ang ating kahirapan ngayon na sinasabi ko na nga, lugmok ang ating kinumiya ngayon, ang ating pangailangan, no? Nalugmok ang ating pangailangan. So ako ay manghingi ng suri sa inyo, mga kasama kong mga DDS vloggers, na alam naman natin ang paghihirap sa bawat isang mamayang Pilipino. Maliban kung may expenses ang aking dito sa ibig sabihin kong gitago-tago bang pera nga maliit. So makadalo ako.
Pero kung wala talaga, sorry muna. Sorry sa lahat ng mga kasama kong DDS. Intindihin muna ninyo ako kasi para may pambili ako ng bigas. Para kung sa sunod, sama-sama na tayo muli. So, masasabi ko lang dito, maaga kong nangampanya tungkol kay Inday Sara. So, balik-balik ako sa dito. Ang hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo. Pindutin ninyo yung bell button. Tapos, i-share ninyong video kung saan ito makakarating. O, sinong makapapanood itong video, i-share ninyo bago kayo sa itong i-upload natin para mapanood nila. So, shout out sa ating mga mahal nating kababayang Pilipino. Shout out Mega Loves. Shout out sa ating mga OFW. Shout out dyan kay Trisita Beltran. Shout out sa kapatid niya ni Trisita Beltran, no? Shout out dyan sa mga Beltran family. Lahat, maraming mga Beltran, no? So, saan mang sulok ng mundo, may mga Beltran, no? Shout out sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Sabihin ko dito, mag-ingat lang tayo para ligtas tayo sa sakuna, no? Maraming salamat. Magandang umaga sa ating kababayan. Mabuhay Pilipinas. Mabuhay ang lahat. Bangon tayo muli. Maraming salamat. Bye-bye. God bless.